Hey, good morning everyone. Today is December 25, 2023, and it's Christmas. Merry Christmas everyone. Kaya nga ang outfit ng inyong lola, look, because it's Christmas. So, kumusta kayong lahat? Alam niyo po, pinag-pray ko kay God na ayokong matapos ang 2023 na hindi ko maipagpatuloy yung naumpisa naming ministry sa Pilipinas, yung mind, body, and soul feeding the 5,000 plus. But ito, since wala physically ako doon sa Philippines, so dito ko po isi-share sa inyo yung ginagawa namin na introduction bago kami mag-evangelize. So, isi-share ko po ngayon yung kwento na kauna-unahan namin ginagawa bago kami magpatuloy sa aming ginagawang children evangelization. So, bigyan ko lang po kayo ng kaunting idea sa MBSF. Bale, mula noong November 2017 until February 2020, meron na po kaming 2,132 souls na nakarinig ng gospel at tumanggap sa Panginoong Jesus bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. And I'm so grateful, so thankful really, and so blessed sa ginawa sa akin ng Panginoon. Binigyan ako ng pagkakataon na makapag-serve sa Kanya through that ministry. So ngayon po, nais ko pong mag-umpisa sa kwento ng Genesis. Alam niyo po, napakahirap mag-cuts ng kwento na nasimula na sa kalagitnaan o kaya sa katapusan. At habang tumatagal, lahat ng bagay na maaaring mag-come up sa isip niyo, bakit? Sinong naglikas sa akin? Bakit ako nilikha ng Diyos? Ano ba talagang simula? So dito sa Genesis makikita natin na may maitatanong tayo na lahat ba ng tao ay anak ng Diyos? So, tanong din po namin yun. Bago kami magsimula, yun ang kaagad ng aming bungad. Mga bata, tatanungin ko kayo, lahat ba ng tao ay anak ng Diyos? Alam niyo po, lahat sila sasabi nila ay, opo. So, ito po ay maaring iba't ibang medyo hindi lang sa story number 1 yung makikita yung kasagutan, pero may idea na kayo doon sa aming tanong kung ano maaaring isagot ninyo. Okay, umpisan po natin. So, para po sa akin, sa unang series po ng ating kwento, ay ating alamin kung kailan nilikha ng Diyos ang mundo at ang lahat ng bagay sa ating kapaligiran, maging ang kalawakan. Handa na ba kayong makinig? Isang napakainam na malaman natin ang pasimula ng lahat. Right? So, doon po sa story number 1 natin, magpo-focus po ako sa Genesis 1, Genesis chapter 1 verse 1 to 31. Na nakalagay po doon sa verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form. At ibig sabihin, walang anyo, walang laman ang mundo, madilim. At nag-utos ang Diyos, let there be light. At nagkaroon nga ng liwanag. At nakita ng Diyos ang liwanag ay napakabuti. At inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. At tinawag niya itong day or araw. At ang kadiliman ay night or gabi. At ito ang nangyari at ginawa ng Diyos sa unang araw. Okay, sa pangalawang araw, ang ginawa naman ng Diyos, hiniwalay niya ngayon ang tubig sa tubig. Ibig sabihin, yung tubig sa earth, nag-iwan siya ng tubig sa earth at naglagay din siya ng tubig sa taas. Hiniwalay niya yun. In form of what? Yung clouds. Minsan, nagtatanong kami sa mga bata, naniniwala ba kayo na may tubig sa taas? Opo. In what way? Kapag po umuulan, tubig ang
nakikita nila. So, they were right. And then, sasabihin ko sa kanila, however, if there are storm, alin ang nauuna? Ang kulog ba o ang kidlat? Okay, mag-comment po kayo. Kayo na rin pang sumagot sa aking tanong. Okay, on the third day, ang ginawa naman ni God, naghiwalay na naman siya ng bagay. Hiniwalay niya ang tubig sa lupa. Okay? So, doon sa lupa, naglagay na si God ng lahat ng klase ng mga punong kahoy, halaman, fruit-bearing, maging ito ay hindi fruit-bearing trees, basta lahat halaman, mga gulay, at lahat-lahat ng klase ng halaman. Naglagay si God doon sa lupa. And on the fourth day, naglikha naman si God ng solar system, na rin yung araw, yung buwan, at mga bituin. Naitanong ko rin sa mga bata o children, ano bang klase ang araw? Is it a planet or a star? So, kayo na rin pang sasagot sa akin. Kung ang araw ba ay planeta o isang bituin. Then, on the fifth day, naglikha siya ngayon ng mga ibon, lahat ng klaseng may pakpak, lahat ng mga bagay na lumilipad, hindi UFO ha, lahat ng mga nilikha ng Diyos, nilikha niya na lumilipad ay nilikha niya nung on the fifth day, sa panglimang araw. At naglikha din siya ng mga isda, lahat ng klase ng isda, maging basta't lamang dagat o lamang tubig, nilikha ni God yun. And nakita ng Diyos na ito ay mabuti, and He blessed them. At sinabi niya, be fruitful and multiply. Kasi after that, hindi na si God naglikha pa. Katulad din dito sa pagdating sa 6th day, naglikha si Lord, ang ating Panginoong Diyos, ng mga hayop mula sa pinakamalaki at pinakamaliit, maging ito'y nag-glide o crawling na mga hayop, nilikha niya ito. Maging mga insekto, nilikha niya yan for sure. Although hindi na mention, but of course, He created them. Now, on the same day, nilikha niya rin ang tao. Sabi nga sa verse 26, itong pinakamagandang bahagi. And God said, let us make man in our image. I repeat, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion. Sabi niya, at ang Diyos ay nilalang ang tao ayon sa kanyang wangis o larawan, at magkaroon sila ng kapangyarihan. Mark this. Magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisi-usad sa ibabaw ng lupa. So may kapangyarihan tayo, kahit sa daga huwag kang matatakot. O, di ba may kapangyarihan ka dyan? Kahit nga ibig, hey! Nga ganun ka, kaya natatakot ka pa sa sawa, natatakot ka pa. Of course naman, pero sabi nga, may kapangyarihan tayo sa lahat. Kahit nga yung nakalagay dito, umuusad. So may kapangyarihan tayo, binigyan tayo ng kapangyarihan. So God created man in His own image. In the image of God created He him, and female created He them. Ibig sabihin, nilikha ng Panginoon nung araw na yon, on the 6th day, ang kauna-unahang lalaki ay si Adan. Pinangalan niya itong Adan. And then after nang makita niya na nag-iisa si Adan, naglikha si God, gumawa siya ng ribs sa tadyang, sa katawan, bahaging left side ng katawan ni Adan,
at ito ay ginawa niyang babae. Binigay niya ito kay Adan at pinangalanan ni Adan na woman dahil ito ay galing sa man. Okay? At sinabi rin ng Panginoon, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. Sabi niya, binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at ang inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon, sa impapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. And God said, behold, I have given you every herb. Sabi, lahat binigay ko na sa inyo, ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy ng mga bunga ng punong kahoy na magkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. At yun, after 6 days of creation, God rested. So ngayon po, dito po nag-e-end ang ating istorya sa Genesis. Subaybayan niyo po ang kasunod at dalangin ko po na isama niyo rin ako sa panalangin na ituloy-tuloy ko ang nasimulan ko pong ito na in a simple way maunawaan po ninyo ang Biblia. Sana po matutunan nyo ang aking istorya at i-share nyo po ito. God bless you and Diyos mabalos. Merry Christmas once again.